Mabuti ba ang Diyos? Amen. Kasi yung topic natin ngayon, no, about doon sa kalakasan. Be strong in the Lord. Paano ba maging malakas sa Panginoon? Ito yung tanong natin mamaya. Before nyan, makita natin maraming tanong o marami na tayong beses nakarinig kung paano maging malakas sa Panginoon. Pero maraming nagrereklamo, no? Lalo na nung November 1 na maraming nagparada. Nagparada, parang nagsusuot sila ng mga costume, ng mga zombie or yung mga iba't ibang mga costume na hindi ka aya-aya. Pero tayo bilang mga Kristiyano, no? Kasi ano lang naman, nung November 1 lang naman, na hindi natin inaalaw, no? At meron doon, napanood ako ng live ng isang vlogger. Sabi niya, bakit ka nangangaral ng salita ng Panginoon? Dapat doon ka lang sa simbahan nyo. Parang ganun yung nangyari. Tapos nag-comment siya, ba't ano gusto mong gawin ko? Ang pangangaral lang ba ng salita ng Panginoon ay sa loob lang ba ng simbahan? Hindi ba pwede sa labas? Ano ba ang gusto nyong ituro ko? Kung paano maging mahina sa Panginoon, yun ba ang gustong ituro ko? Nung nakita ko dun sa comment, hindi niya nag-response. Kasi ang dami niyang sinabi. Pero nung sinabi niya yung ano na yun, tumigil na siya. Parang na-realize nung nag-comment na maybe, nga no, I don't know, baka maybe the Holy Spirit kumilos sa buhay niya. Na makita natin dito sa topic na ito na ginamit si Pablo ng Diyos upang ipalaganap ang salita ng Panginoon. At ito yung upang ipasa yung to share the Word of God. Kasi si Timoteo ay isang alagad, no, ni Apostol Pablo o tinuruan niya. Ito yung background. Kasi si Pablo ang sumulat itong 2 Timothy. 1 and 2 Timothy po yung sinulat ni Apostol Pablo. O karamihan sa sinulat ni Apostol Pablo po in the New Testament na napakadaming nasulat niya. At makikita natin dito, no, laganap sa time nila yung false teacher o yung mga bulaang propeta o bulaang tagapagturo. Ibig sa panahon natin ngayon ay talamak to, na napakadaming nagtuturo taliwas sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Kasi ito yung pinakahuling sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo. Kasi si Pablo ay matanda na, no? At gusto niyang lahat ng natutunan ni Apostol Pablo ay ipasa kay Timoteo. At later makikita natin yung ano yung mga pwede nating matutunan regarding sa salita ng Panginoon. At dito rin, yung time na ito yung talamak, yung persecution. O yung talamak kung paano pinapatay yung mga Kristiyano. Sa panahon natin kasi ngayon, hindi na. Pero sa time nila, ito yung mga Kristiyano na sinusunog na buhay. Sinusunog ng buhay, pinapako sa krus ng nakabaliktad. Kapag nag-share ka ng Word of God, binabato ka hanggang mamatay. At ang pinakamalungkot pa dito, babalatan ka ng buhay. Kapag nalaman na nagbabahagi ka ng salita ng Panginoon. Kasi maraming discouragement. Kaya gustong ituro ni Apostol Pablo kung paano mamuhay at mamuno sa panahon ng napakahirap na sitwasyon katulad niyan. Nire-remind ni Pablo si Timoteo na maging malakas at maging matibay ka sa iyong pananampalataya.
Kasi napakadami mong pagsubok na pagdadaanan sa buhay mo. Even tayo. Itong letter na ito, hindi lang para kay Timoteo, even sa atin. Pwede rin po natin tayo ma-remind ng salita ng Panginoon kung paano maging malakas sa Panginoon. At paano maging matibay sa Panginoon. Kaya ang tanong dyan, how to be strong in the Lord? Paano nga ba? Kung isipin natin, madali lang yan. Madali lang maging malakas sa Panginoon. Aatin lang ako tuwing Sunday. Tapos, back na ulit sa basic. Ang Kristiyano po ay hindi tuwing Sunday lang. Pero dito makikita natin, first, na pwedeng nating matutunan how to be strong in the Lord. Rely on God's grace. Kaya basahin po natin yung ating passage. Kaya nga, anak ko, magpalakas ka sa biyaya ni Kristo Jesus. Na makita natin dito na magpalakas ka. Na hindi siya kundi passive, no? Be strengthened, not strengthen yourself. O hindi ibig sabihin na dahil sa iyong lakas, na ikaw ay naging malakas. Tatandaan natin na ang source ng kalakasan ay ang biyaya ni Kristo. Hindi po tayo malakas. Sa mata ng Diyos, tayo po'y mga mahihina lamang. Na walang kakayanan na makalapit sa ating Panginoon. Kaya kung titingnan nyo kung paano namili ang ating Panginoon, based rin sa kanta, no? You use the weak to lead the strong. Mga pinili ng ating Panginoon yung kanyang mga disciples. Karamihan doon, farmer or fisherman, no? Tax collector. Na simpleng tao lamang. At sila rin ay mga makasalanan. Na pinapakita dyan, no, sa talatang iyan, ay hindi patungkol sa personality, skill or effort, but kundi dahil sa biyaya ng Panginoon. Kaya naging malakas ka because of the grace of God. Hindi dahil sa nag-workout ka, hindi dahil masipag ka, kundi dahil sa biyaya ng Panginoon po yan. Kaya kailangan natin ang Panginoon sa ating buhay dahil tayo ay parang mga ligaw na hindi alam kung ano yung direksyon na ating patutunguhan. Kaya kailangan natin si Kristo Jesus sa ating mga buhay. Na upang tayo ay maging effective sa ating ministry. Na tayo nakadepend entirely sa kanyang kapangyarihan ng Panginoon. Kaya palagi niyong naririnig, kapag pinupuri niyo ang isang tao na may nagre-response, dahil sa biyaya ng Panginoon, kaya nagawa niya. Naging matalino ka because of the grace of God. Hindi ka nakarating sa posisyon mo yan, hindi dahil sa iyo, kundi dahil sa biyaya ng Panginoon yan. Kaya wag nating kakalimutan na ang lahat ng bagay ay binigay ng Panginoon. At merong purpose yan. Kaya dapat tayo nakarely on God's grace.
at hindi dahil sa atin. Kaya wala tayong pwedeng maipagmayabang. Sabi nga yun sa Ephesians chapter 2, no? Na wala tayong pwedeng maipagmayabang. Dahil iyan, yung lalo na yung kaligtasan natin, na ang kaligtasan na binigay sa atin, ay bigay po ng Diyos yan. Hindi po dahil sa human effort. Kaya pahalagan po natin, no? Yung biyaya na ibinigay ng Diyos sa atin. Pangalawa, to preserve and pass it on the Word of God. Sabay-sabay nga nating basahin. Sa akin, sa harap ng maraming saksi, ay katiwala mo rin sa mga taong may at may kakayahang magturo naman sa iba. Dito makita natin yung salitang narinig mo. Yung narinig mo sa akin. Ito yung tinuro ni Pablo na tinatawag na apostolic teaching. Na ito'y hindi gawa po ni Paul, hindi imbento ni Timothy, na ang ito ay katotohanang ipinagkatiwala mula sa Diyos. Kaya nga sa ating doctrine, no, na ang gospel ay hindi natin pag-aari. Tayo ay tagapag-ingat nito. At ipinagkatiwala mo na ang ibig sabihin ay to entrust na napakahalagang bagay na dapat alagaan. Yung salita ng Panginoon. To preserve ni Pablo yung salita ng Panginoon at pinasa niya kay Timoteo at gusto ring ituro ni Timoteo rin sa iba yung salita ng Panginoon. Kaya nga, ang salita ng Panginoon, pinipreserve yan. Yes, hindi lang sa head, kundi sa heart. Na ina-apply ng bawat mananampalataya ang salita ng Panginoon. Sabi nga dyan, parang valuable item yan na napakahalaga sa atin. At hindi natin isinasantabi lang. Kaya nga nakakalungkot ngayon, no? Nawawala na yung hard Bible. Ang naging, na lang ngayon, yung darating ang time, maybe, mawawala na talaga siya. Pero tatandaan natin, yung essence o yung nilalaman ng salita ng Diyos, dapat hindi mawala sa atin. Kung ano man po yung napapakinggan natin, ay atin po itong isa sa puso. Kaya nga, yung mga taong tapat dyan na yung sinabi dyan, hindi po tinutukoy dito yung sikat, hindi charismatic personality, kundi yung mga faithful o yung tapat sa Panginoon na handang sumunod sa Panginoon. Ang pinapakita dito that God uses faithfulness, not talent. God uses character, not popularity. Kaya yung makikita natin yung hindi po skill, kundi katotohanan. Yung tinuturo ni Apostol Pablo kay Timoteo. Even sa atin rin, tinuturo yung kahalagahan ng salita ng Panginoon. Para tayong, lalo na sa inyong mga anak, wala pa naman akong anak, lalabas pa lang, no? Marami akong nababasa na kwento, lalo na sa mga magulang, no? Siyempre may ipapasa, man naman, or maybe
sabihin natin yung ugali na may a-apply. Anak, paglaki ko, dapat ganito ka. Hindi man lahat nasusunod, no? Pero may gusto kang habilin o iiwan sa kanya na gusto mong mai-apply. Lalong-lalo na tungkol sa katotohanan. Kaya napakahalaga sa atin, no, yung preservation of the gospel, no, across generation requires intentional discipleship. Training of dependable teacher, the church must guard doctrine and pass it on carefully. Gaya mga pastor po or mga leaders sa church natin, tinuturo po talaga nila kung ano yung nararapat o sinasabi ng salita ng Panginoon. Kung meron mang mali, chine-check naman. Ano? Dapat handa ka ring magpatama. Lalong-lalo na tungkol sa salita ng Panginoon. Kaya pinapahalagahan natin sa simbahan natin yung mga doktrina na ating pinanghahawakan. Yung sola scriptura, sola fide, faith alone, yung sola fide, Christ alone. At marami pa rin mga doktrina pinapahalagahan sa simbahan natin. Kaya ngayong pagpasa ay dapat hindi mawala yung pag-share ng Word of God na magawa natin yung Great Commission. In Matthew chapter 28 verse 19 to 20, kaya nga habang kayo'y humahayo, gawin niyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan niyo, ako'y laging kasama niyo hanggang katapusan ng panahon. Na hindi mawawala, na maibahagi dapat natin ang salita ng Panginoon. Kaya ngayon challenge noon, ilan na ba yung nabahagian natin ng salita ng Panginoon? Hanggang ngayon, stagnant ka pa rin. Sobrang tagal mo ng Kristiyano, pero wala ka pa rin nabahagian ng salita ng Panginoon. Nawa ang bawat isa sa atin, no, na tayo maging salt and light, na mabahagi natin ang salita ng Panginoon. Na hindi po natin ikinakahiya ang salita ng Panginoon. Yes, pinipreserve natin. At dapat nating ipasa yung salita ng Panginoon. Kung nasimulan nyo sa pamilya nyo, praise the Lord. Dapat sa ibang tao rin ay maibahagi ang salita ng Panginoon. Pangatlo, demonstrate the attitude of a good soldier. Basahin po natin sabay-sabay. Next. Hindi naging abala sa mga bagay na walang kaugna sa pagiging kawal. Sa halip, sinisikap niyang mabigyan kasiyahan ang kanyang pinuno. Dito makikita natin yung makibahagi sa kahirapan. Kapag sundalo ka, part yan ng hirap at di mo pwedeng iwasan. Kung titingnan nyo sa picture, ang hardship ay normal po. Bilang ating mga Kristiyano, ang paghihirap
ay natural po yan sa atin. Wala pong Kristiyano na hindi naghihirap. Kung hindi siya naghihirap, baka hindi siya Kristiyano talaga. Kung tunay kang Kristiyano, parte yan na merong kaakibat na paghihirap. Dahil ang kaaway ay nandyan lang sa ating paligid. Kung hindi ka handa, hindi mo alam kung paano putok yung baril o paano mo labanan ang gawa ng kaaway, matatalo ka. At dapat nandyan rin yung focus. Lalo na ang sundalo ay hindi naging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa kanyang paglilingkod. Na ang isang sundalo ay nakapokus yan to serve yung kanyang master. Tayo ring mga Kristiyano, dapat nakapokus lang tayo doon sa mga bagay na nakakalugod sa ating Panginoon. At hindi tayo nade-distract doon sa mga bagay na hindi related, lalong-lalo na about sa pagpupuri sa ating Panginoon. Kaya ngayong purpose ng buhay natin, no, ay magbigay lugod sa kanyang pinuno, like the soldier. Tayo ay magbigay kapurihan sa ating Panginoon. Kaya ngayong attitude ng mabuting sundalo na handa niyang ialay ang kanyang buhay para sa kanyang pinuno. Kaya nga yung kanta, I surrender all, no? Ang tanong nga, baka hanggang kanta lang talaga tayo? Kailan pa talaga natin ipagkakatiwala ang Diyos ng buong buo sa buhay natin? Nawa hindi hanggang bibig lang. Totally surrender yung buhay natin sa Panginoon. Yes, madali lang magsabi. Pero nire-remind tayo ng salita ng Panginoon na handa nating ipagkatiwala ng buong buo ang kanyang buhay at ang ating mga buhay para sa Panginoon. Kaya nga ang isang tapat na lingkod ni Kristo ay tumatanggap ng pagdurusa bilang bahagi ng pagkatawag at pagkapili ng isang lingkod ng Panginoon. Ibig sabihin, ang pagdurusa ay partiyan ng pagkatawag sa atin. Na dapat tayo manatili sa ating Panginoon. Na handa nating ipagkatiwala o ialay ang ating buhay para sa kasiyahan ng ating Panginoon. Na palaging sinasabi natin, ano yung first question sa ating shorter catechism? What is the purpose of life? Or what is the chief end of man? Is to glorify God and enjoy Him forever. Yun po yung purpose ng buhay natin. Masakit mang sabihin, pero yun po yung realidad. Yung purpose ng ating buhay. Kaya nga sa Ephesians chapter 6 verse 10 to 11, magpalakas kayo sa Panginoon. Isuot nyo ng buong baluti ng Diyos upang makatayo kayo laban sa mga pakana ng dyablo. Kaya nire-remind tayo, yung the whole armor of God ay nawa isuot natin. Ito'y bigay ng Diyos sa atin upang masumpungan natin yung gawa ng kaaway na hindi natin nakikita.
Ito yung gawa ng diablo. Kaya nga ang kawal ng Diyos ay may spiritual na baluti. Katotohanan, katuwiran, pananampalataya at kaligtasan at ang salita ng Diyos. Ito po yung whole armor of God upang panlaban natin sa gawa ng kaaway. Na upang tayo maging matatag sa ating pananampalataya. Ng attitude ng isang soldier ay yung pagiging faithful niya sa kanyang master. Dapat tayo rin na hindi mawala yung pagiging faithful natin sa Diyos. Na kahit hindi man nakikita, ay ginagawa pa rin natin kung ano yung nararapat para sa Panginoon. Next slide. Competes like an athlete according to the rule. Basahin po natin yung next slide. Na makita natin dyan, ito yung common. Sa panahon nila, hindi ka pwedeng maging atleta Athletes in ancient games were disqualified if they train improperly or broke the rules. O makita natin, kapag hindi nila sinusunod yung rules, pwede silang ma-disqualified. Ito yung tinutukoy dito, yung training requirements at competition guidelines. Na ang isang manlalaro ay disiplinado. Hindi ka pwedeng sumabak like naglaro sila kahapon, yung mga kabataan, ewan ko nakapaglaro ba, parang hindi naman. Yung iba, nakapaglaro. Kailangan mayroong practice. At mayroong rules na silang sinusundan. Bilang mga Kristiyano rin, no? May sinusundan po tayo. Ano ba yung sinusundan natin? Yung salita ng Panginoon. Na yung Word of God ay napakahalaga sa atin. Para daw tayong mga atleta. Na ang nagiging guide natin, yung Word of God. Kaya dapat hindi natin sisirain o babaliwalain ang salita ng Panginoon. Dahil merong kompetisyon na nangyayari dyan. Merong mga kaaway na gustong kang sirain. May mga kaaway na ayaw nilang sundin mo yung rules. Gusto nilang gumamit ka ng mga pinagbabawal na gamot upang maging maayos o manalo ka sa kompetisyon. Sa madaling salita, ang paglilingkod ng Kristiyano ay dapat gawin sa paraan ng Diyos. Hindi po sa kaparaanan natin. Hindi sa pamamagitan ng pagbabago o shortcut ng tao. Na ang katapatan ay mahalaga gaya ng pagsisikap, walang gantimpala kung walang pagsunod. Kaya kung mapapansin natin, na ang paglilingkod ng Kristiyano ay dapat gawin natin. O sa madaling salita, yung devotion ay nagiging routine. Kung 3 times a day ka nagtututbrush or more than pa, diba, wala naman minsan, hindi ka na tinuturuan pero nagtututbrush ka. Diba?
isang beses ka lang tinuruan ng magulang mo, pero di ba nagtututbrush ka na, naliligo ka. Pero yung tungkol naman sa pagbabasa ng salita ng Panginoon, kung hindi natin magiging routine to, tayo minsan magkakaroon ng problema. Sabi nga, aralin mo yung salita ng Panginoon eh. Meditate the Word of God day and night. Ang problem, kahit day na nga lang, nakakalimutan pa, no? At nakakalungkot pa dito, yung panalangin. Na nakakalimot na tayong manalangin sa Diyos. Dapat naging routine rin natin na bilang mga athlete, meron silang exercise. Dapat sa atin rin, meron rin tayong exercise. In terms sa ating spiritual life, yung prayer na hindi mawawala sa atin. Kaya nga ang katapatan ay mahalaga gaya ng pagsisikap. Kaya nga palagi kong nasasabi sa inyo tong salita na ito. Hindi nyo malalaman ang maling katuruan kung hindi kayo nagbabasa ng salita ng Panginoon. Hindi nyo ma-identify yan. Kaya nawa, ma-identify natin yan kung tayo always nare-remind o nakakapagbasa ng salita ng Panginoon. Yes, every Sunday active. Pero pagdating ng ibang araw, Monday to Friday, Monday hanggang Friday o Saturday, kamusta naman yung ating Christian life or spiritual life natin? Malakas pa rin ba? O nangihina na hanggang ngayon? Kaya pinapaalalahanan tayo ng salita ng Panginoon na huwag nating kalimutan yung mga bagay tungkol sa pagsunod sa salita ng Panginoon. Yes, hindi natin nagagawa to. Even ako. May mga times na, many times pa nga eh. Pero, I try na magawa yung kalooban ng Panginoon. Hindi man perfect, pero we try na ibalik kung ano yung nararapat. Kung ano yung kalugod-lugod sa ating Panginoon. Kasi ang ating guide lang naman po talaga ay salita ng Panginoon. Yung last, live like hardworking farmer. Pero hindi sinasabi dito maging farmer po kayo. Ang tinutukoy lang po dito ay maging katulad ng masipag na magsasaka. No, yun yung tinutukoy. Basahin po natin sabay-sabay. Ang magsasakang nagtatrabahong mabuti ang siyang dapat unang kinabang sa bunga ng kanyang pinaghirapan. Many sa inyo hindi makaka-relate tungkol sa farmer. Like sa pagtatanim ng palay. Kasi ako galing dun sa probinsya, alam kung paano itanim yung palay. Bago kayo magtanim ng palay, syempre, patingin nyo ano yung unang gagawin. Bubungkalin. Gaground nyo muna yung lupa. Bubungkalin nyo muna yung lupa. Pagkatapos nun, anong sunod na gagawin kapag nagbungkal ng lupa? Magtatanim na ba agad? Anong gagawin? Anong gagawin? May pamilya? Yung mag-ano ng seeds, no? Yung punla, ibig sabihin, parang gagawa ka ng isang area doon, yung mga yung palay, ilaano mo muna siya, parang magpatubo ng seeds.
kung nasa tamang gulang na siya, no? Itatanim mo na siya. Siyempre, dapat malinis na yung lupa, yung ground na yung tataniman. At makita natin doon, kung okay na, siyempre, itatanim mo na yung palay. Kahit ganito kahaba nga lang, pwede nang itanim. Basta kaya niya nang mag-survive. Dito, ano pa pwede nating matutunan? Bakit sinabi sa dami-daming example na ginamit ni Pablo, pero ginamit niya yung magsasaka? Ba't hindi niya ginamit yung pagiging piloto? Sa time kasi wala pa naman tayong piloto yon. Yung mga bigatin, no? Pero ginamit niya, sa lipunan natin, ito yung pinakamababa, no? Ordinary, pero napakahalaga sa atin. Na he works hard though he cannot control the growth. Siya nagtatrabaho ng mahirap pero hindi niya control yung paglago. Alam mo, maraming pagsubok kapag nagtanim ka sa sakahan. Andun yung pag mainit, sobrang init, bansot naman yung palay mo. Hindi siya mamumunga. Pag sobrang lakas naman ng ulan, pag may bagyo, hihiga naman yung mga pananim mo. Ibig sabihin daw po, sa atin, sa paglilingkod daw po sa Diyos, nangangailangan daw ng matatag, masigasig sa paggawa, kadalasan hindi nakikita at pangmatagalan, ngunit ang Diyos ay nangangako ng spiritual na bunga sa takdang panahon. Ang pagsusumikap ay pinaparangalan ng Diyos kahit hindi napapansin ng ibang tao. Kaya yung pagsaserve niyo po sa simbahan, hindi man nakikita o hindi man napapansin niya ng ibang tao, tatandaan niyo, nakikita ng Diyos yan. At hindi masasayang yung ginagawa niyong paglilingkod sa Panginoon. Kaya napakahalaga sa atin bilang mga mananampalataya. Yung ginagawa ng farmer na kahit mahirap man, sila'y nagpapatuloy pa rin. Sa pananampalataya natin bilang mga anak ng Diyos, huwag mo tayong mapagod to serve God sa paglilingkod sa ating Panginoon, lalo na sa ating simbahan. Yung mga ministering pinagkatiwala sa atin, merong reward na ibibigay ang Diyos yan. Kailangan lang natin maghintay. Huwag lang tayo agad natin madaliin yung resulta. Kasi may gusto pang, kaya sobrang tagal, mayroon pang gustong ipagawa o mayroon pang plano ang Diyos sa iyo. Maybe sa ibang tao. Kaya sabi nga dito sa Colossians chapter 3 verse 23, ano man ang iyong ginagawa, gawin nyo ng buong puso na para sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Kaya ang ginagawa natin dito ay para po sa Panginoon. Hindi po para sa akin, hindi po para kay elder, hindi po para sa mga leaders, kundi para sa Diyos. Binigyan ako ng opportunity to share the Word of God. Huwag mong sayangin. Kasi not all the time nagagamitin ka ng Panginoon o merong iba. Pero kung ikaw ginamit ng Panginoon, huwag mong sayangin. Kasi tatandaan natin yung ating kalakasan ay hiram lang natin sa Diyos. Huwag mo nang hintayin pa na kunin ito at hindi mo magamit
yung buhay mo sa paglilingkod sa Diyos. Kung ikaw ay talented, binigyan ng gift ng Panginoon, gamitin mo yan to serve God. Kung ikaw ay binigyan ng katalinuhan, gamitin mo yan to share the Word of God. Kung ikaw ay binigyan ng Panginoon, yung pagiging compassionate, gamitin mo yan. At huwag mong sasayangin. Kasi habang, bilib nga ako kay Mami Pining eh, kahit mahina na yung still pa rin. Lalo sa mga senior sa atin sa simbahan na ito. Kaya nawa yung ating buhay ay magamit para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya yung next verse, yung verse 7, isipin mong mabuti ang sinasabi ko sa iyo at ipapaunawa sa inyo ng Panginoon ang lahat ng ito. No, isipin o isang alang-alang. Yan kasi yung term na ginamit dyan sa ibang salin. To think carefully, to meditate, and reflect deeply. Kaya tayo bilang mga lingkod ng Panginoon, dapat hindi mawala sa atin yung to meditate the Word of God. Dahan-dahan. Maybe simulang mamayang gabi, start natin reading the Word of God. Kahit every night lang muna. Next time, hanggang maging routine na natin. Parang mangyayari, parang kulang yung buhay, oras ko ngayon, araw ko ngayon. Kasi naging kulang siya, nakalimutan mo yung pagbabasa ng salita ng Panginoon. Ito na po yung last slide natin. Yung ating conclusion. Yung how to be strong in the Lord. Yung rely on God's grace, preserve and pass it on the Word of God. Have attitude like a good soldier, an athlete, and a farmer. Sa buhay natin, hingiin po natin sa Panginoon na bigyan tayo ng wisdom ng Lord na maunawaan ang salita ng Panginoon. Alam ko, after nito, how many days, makakalimutan nyo na. Pero yung pagbabasa ng salita ng Panginoon, na wag po natin makakalimutan. Yes, meron na tayong mga cellphone, may mga tablet na. Kahit one verse every day. O meron ng mga devotional book na dapat hindi mawala sa atin. Huwag po natin hintayin pa na yung ating buhay ay masayang lang at hindi magkaroon o maging walang kabuluhan. Nawa yung buhay natin ay maging kabuluhan para lamang sa ating Panginoon, para sa Kanyang kaluwalhatian. Amen po ba? Handa po ba tayo maglingkod sa Panginoon? Katulad ba tayo ng isang farmer? Amen. Nawa, maging katulad tayo ng isang farmer sa paglilingkod. Maging katulad tayo ng isang soldier na matapang na kahit mahirap ay gagawin natin para sa Panginoon. At maging katulad tayo ng isang atleta na maging masunurin. Meron tayong sinusundan. Ito yung salita ng Panginoon. Maraming salamat at tayo po ay manalangin.